Sa Leyte, pinagdasal ng mga simbahan sa Archdiocese ng Palo ang Oratio Imperata para sa magandang panahon sa pagbisita ni Pope Francis sa Sabado. Kung tuluyang bumagyo sa Leyte, hinahanda na ng mga otoridad ang Samar at Cebu para doon dalhin ang Santo Papa. May news to go, si Ian Cruz. Sabi ng Pag-asa, magiging maulan din sa Sabado ang araw ng pagbisita ng Papa sa Tacloban at Palo na mga lugar na labis na nasalanta ng bagyong Yolanda. Kaya naman ang AFP na kabilang sa mga tumutulong sa paghahanda sa pagdating ni Pope Francis, hinahanda na raw ang Cebu kung saan pwedeng dalhin ang Santo Papa. The Cebu airport is also available just in case she will wait for a good yung opening. That can be an option. Stay put muna sa Cebu and then wait for the good weather, a chance to land here. Ilang choppers din ang narito ngayon sa Leyte. Ang isang chopper pwede raw ipagamit sa Santo Papa. Hindi pa raw na ipababatid sa Vatican ang opsyong ito. Ang organizing committee pa rin daw kasi ang masusunod sa magiging galaw ng Santo Papa. Ang Archdiocese ng Palo, suportado raw ang ibang plano para makarating dito ang Santo Papa. I'm sure mayroong plan B doon, di ba? May mga military force, tapos even in terms of all other agencies, may mga plano yon, may plan B yan sila. We entrust them to them because sila mas competent in that regard, no? Pero wag daw mawala ng pag-asa at wag tigilang ilapit sa Diyos ang magiging panahon sa pagdating ng Papa. Kaya ipinadarasal na raw sa 78 simbahan ng Archdiocese of Palo ang Oratio Imperata. We ask that everybody, the people here in the Tacloban and Palo, and in the whole province and the whole Philippines, I'm asking for prayer. Handa na rin naman daw silang baguhin ang schedule dahil mas masakit daw kung hindi matuloy dahil handa na ang puso't isip ng mga taga-Leyte. Yung misa airport pero malayo sa 12 kilometers yan or 11.9 kilometers. Pero pwede naman doon na lang ang lunch with the poor kung hindi na madadala dito kung talaga, or pwede naman ang misa dito sa katedral at saka dito ng lunch. Ganon. Ian Cruz, GMA News.